Leonora, Lucia, bilisan nyo. Alam nyo namang hindi tama na uhuli sa misa. Opo, Mama. Batid po namin na bukod sa mga opisyales na Espanyol, ay isa rin ang mga praile sa makapangyarihan dito sa atin. Bakit kasi kailangan natin lahat sumali sa proseso ng asimilasyon? Naturalmente, Lucia. Pinamumunuan tayo ng mga Espanyol, kaya't nararapat na tanggapin natin ang kanilang kultura. Mama, wag niyo na pong pagandahin at sabihing pinamumunuan. Sinasakop po nila tayo. Kaya nga, inaabuso din. Gusto na kayong dalawa? Bilisan nyo dyan na tayo magsimba na. Ate, di mo ba napapansin ang ginoong iyon? Kanina pa siya nakatingin sa'yo. Ano ka ba, Lucia? Huwag ka nga maingay at nakakahiya. Alam mo ba ang sabi nila tungkol sa pamaypay? Ano? Kapag daw mabagal ang iyong pagpaypay, hindi ka interesado sa binata. Pero, kung mabilis ang iyong pagpaypay, napupusuan mo na din siya. Manako ka talaga! Mga anak, hintayin nyo ko sandali at pupunta lamang ako sa kura upang magbigay ng mga regalo. Opo, Mama. Magandang umaga mga binibini. Magandang umaga mga Ginoo. Ako nga pala si Miguel at ito ang aking kaibigan na si Simon. Tila ngayon lang namin kayo nakita dito. Bago lamang kami sa bayan na ito. Ang aming ama ang bagong kabeza de barangay ng ating bayan. Lucia, bakit ka nakikipag-usap sa lalaking di mo naman kilala? Siya daw si Miguel, ate. Hindi sapat na alam mo ang kanyang pangalan upang malaman kung anong uri ng tao siya. Binibini, di po kami masamang tao. Nais lang namin makipagkaibigan sa inyo kung mamarapatin nyo. Ginoo, ipagpaumanhin mo, ngunit kailangan na namin umalis. Maaari ba kitang dalawin sa inyo, Binibini? Oo, Miguel. Doon lamang kami nakatira sa mataas na bahay sa gawing kanan. Lucia! Ginoo, paalam. Kumpadre, binabati kita sa iyong bagong posisyon bilang kabeza de barangay. Maraming salamat, kumpadre. Ngayon, mas mapapadali ang pagpapatayo ng mga paaralan para sa lahat. Ngunit, ayaw ng mga Espanyol na matuto ang mga Pilipino. At bakit naman? Hindi ba't maganda ang maging edukado ang ating mga kababayan? Dahil naniniwala ang mga Espanyol na lalaban ang mga Pilipino sa oras na ang mga ito ay natuto. Ngunit napakalaki ng mga tributo na binabayaran nila, kaya nararapat lang na pakinabangan nila ito. Hindi mo gugustuhin kalabanin ang simbahan at ang pamahalaan, kumpadre. Hindi naman korehimiento ang ating bayan na pinapunuan ng korehidor na magulo pa din hanggang ngayon. Ito naman ang napapabilang ng alkadya kung kaya tahimik na ang sumusunod na tao sa alkalde. Hindi ba? Basta't yan ay sakit lang sa ulo, kumpadre. Ay siya, wag na natin pag-usapan at matagal pa naman. May bako, kamusta nga pala ang iyong mga anak? Malalaki na. Kakauwi lamang nila mula sa Bierterio. Si Lucia, napakagaling sa pagbuburda. Si Leonora, naman ay gustong maging maestra. Maestra, ngunit ang mga kababaihan ay inaasahan lamang matulong magsilbi sa Diyos at kanilang asawa. Alam ko, kumpadre. Ngunit, gaya ng aking mga anak, ay umaasa din akong dadating ang araw na magkakaroon ng pantay na karapatan ang mga babae at ang mga lalaki. Antonio, may bisita ka pala. Magandang hapon, Cecilia. Napadaan lamang ako
para batiin ang ating bagong kabeza de barangay. Maraming salamat, Alberto. Halika't magmerienda muna. Hoy, ano ang iyong pangalan at ano ang iyong sadya? Ako po si Miguel, Miguel Santos. Ako po ay narito para sa aking interview to. Nasaan ang iyong sedula personal? Ito ba ang maliit na papel na nakasulat ang aking pangalan at tirahan? Oo, Sa kasamang palad ay naiwanan ko po ito sa aking bahay. may multa ang sinumang walang dalang sedula personal. Kung wala kang pambayad, kailangan kita huliin at ikulong. Ngunit ako po ay narito para sa aking interview to at bandala. At paano ko masisiguro na hindi ka isang tulisanes kung wala kang sedula personal? Ginoo, mawalang galang na po. Ako po ang anak ng bagong kabeza de barangay ng ating bayan. Sinisigurado ko po na hindi tulisanes ang binatang ito. Siya ay ang aking kaibigan. Ngunit binibini, isang patakaran dalhin ang sedula personal upang matunayan kung sino ka. Hayaan niyo na munang matuto sa pagkakataong ito ang aking kaibigan. At sinisigurado ko po sa inyong makakarating ang inyong kabutihan sa aking ama. Kung gayon, ikaw na ang bahala sa lalaking ito, binibini. May iwan ko na kayo. Maraming salamat. Walang anuman, Miguel. Pwede ka na ba malaman ang iyong pangalan? Leonora. Ako si Leonora. Kasing ganda mo ang pangalan mo, Leonora. Ano nga pala ang ginagawa mo dito? Nandito ako para sa aking interview to at bandala. Tributo ay buwis, hindi ba? Ngunit ano yung bandala? Ito ay dito wirang buwis kung saan ipagbibili namin ang aming ani sa mga opisyalis sa mababang halaga. Napakalit na nga ng iyong kinikita, tas babawasan pa. Kaya nga nais kong makapag-aral nang sa gayon ay may paglaban ko ang aming karapatan. Pagdadasal ko sa Diyos na sana'y matupad mo ang iyong pangarap. Maraming salamat. Ikaw, anong pangarap mo? Nais kong maging maestra dahil tulad mo, gusto kong wakasan ang kamangmangan dito sa atin. Pagdadasal ko na matupad mo rin ang iyong pangarap, Leonora. Salamat, Miguel. Umaasa akong darating ang araw na magkapantay ang karapatan ng babae at lalaki. Leonora, bakit ka nakikipag-usap sa kung sino-sino? Mama, hindi po siya kung sino-sino. Siya si Miguel. Pumasok ka sa bahay ora mismo. Pero, At ikaw, Indio, ang lakas naman ng loob mo na lapitan at kausapin ng anak ko. Ipagpaumin niyo na po, senyora. Wala po akong masamang intensyon. Hala, umalis ka na bago pa kita ipahuli sa mga gwardiya sibil. Mama, bakit niyo po hinamak ng ganon si Miguel? Hindi ka dapat nakikipag-usap sa hindi natin kauri. At sino naman ang mga kauri natin? Ang mga Espanyol? Kahit nga sila ang baba ng tingin sa atin. Kaya nga ang baba lamang ng binigay nilang posisyon kay Papa. Marunong ka na sumagot? Yan ang natututunan mo sa mga mangmang at mababang uri na kinakausap mo. Mama, mangmang at mahirap sila dahil sa kawalan ng awa at pagmamalabis ng simbahan at pamahalaan. At kinakampihan mo, Indio? Mabuting tao si Miguel, Mama. Isa lamang siyang magsasaka, Leonora. Oo, dahil ninanakawan, inaabuso at hindi sila tinutulungan ng pamahalaan. Manahimik ka bago pa may makarinig sa'yo. Basta tigilan mo ang pakikipag-usap sa hampas lupa nang wala na tayong pagtatalunan pa. Napakamata pobre mo, Mama. Nakakahiya sa Diyos ang inyong ginagawa. Wag na wag mo akong susubukan, Leonora. Mayroon akong sapat na pera at kapangyarihan upang ipakulong ang lalaki na yan. Antonio! Anong problema, Cecilia? Sa aking palagay ay umiibig si Leonora sa isang hampas lupa. Asan niyo naman nakita ang binatang ito? Aber?
Hindi na mahalaga kung saan. Basta gamitin mo ang iyong posisyon upang mapasama ang lalaking ito sa mga kalalakihan sa polo iserbisyo at ipadala mo sila sa malayong lugar para hindi na sila magkita ni Leonora. Cecilia, nakasaad sa batas na hindi maaaring ipadala sa malayo mga pulista. Isa pa, batid natin na kahit bata at matanda ay puwersang pinagtatrabaho ng walang pagkain o pahinga kaya marami sa kanila ang namamatay. Yun nga ang aking nais. Gusto kong mamatay sa hirap o gutom yung lalaki na yan nang hindi na siya makabalik muli dito. Maghunos dili ka, Cecilia. Bakit masama ang iyong nais para sa kapwa Pilipino? Kung hindi mo kayang isama sa polo iserbisyo ang hampas lupa, ay gumawa ka na lang ng paraan para mapalaya siya dito. Ang bayan na ito ay nabuo sa pamamagitan ng reduksyon, Cecilia. Kaya ang ibig sabihin, ang mga naninirahan sa bayang ito ay puwersang pinagsama-sama ng pamahalaan ng Espanya upang mapasailalim ng simbahan at pamahalaan. Ngunit, paano si Leonora? Paano kung tuluyan ng mahulog ang kanyang loob sa Indio? Kakausapin ko muna si Leonora, kaya huwag kang gagawa ng kahit ano. Por favor. Makinig kayo. Tayo ang mga bagong pulista na papadala sa Manila upang gumawa ng galyon sa 40 araw. Ngunit malapit na po ang ani, hindi po ba labag sa batas na sa pilitang paggawain, lalo na po panahon ng pagtanim at ani? At labag po sa batas na piliting kami gumawa sa malayong lugar, hindi po ba? Kaya nyo ba magbayad ng falya? Ano ang falya? 1.5 reales sa bawat araw o 56 na reales sa loob ng 40 araw. Wala po kaming ganyan kalaking salapi. Kung wala kayong pambayad, maghanda kayo bukas ng madaling araw para sa inyong pag-alis. Miguel, si Jose ay 16 na taon lamang, ngunit ang kanyang pangalan ay kasama sa listahan. Wala na tayong magagawa, Pablo. Tila yata hindi sumusunod ang mga Espanyol sa batas ng nangangasiwa ng polo serbisyo dito sa ating lugar. Pero Miguel, paano na si Leonora? Simon, ikaw na munang bahala dito. Pupuntahan ko lang si Leonora upang magpaalam. Ate, umalis na si Mama. Alam kong gustong-gusto mo makita si Miguel. Lucia, husto na. Ayoko na mapahamak pa si Miguel dahil sa katigasan ng ulo ko. Pero ilang araw na kitang naririnig na tumatangis. Nalulungkot lamang ako sa inaasal ng mama. Nag-aalala lang din ako kay Miguel. Kaya nga, lumabas ka na ng sandali para makita mo kung kamusta siya. Pero di ko naman din batid kung saan siya nakatira. Di ko ba nasabi? Nasa baba siya. Miguel! Leonora! Kumusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Baka napagalitan ka ng husto dahil sa akin. Ikaw nga ang inaalala ko at baka kung ano na nagawa sa'yo ng mama. Meron nga pala akong nais sabihin sa'yo, Leonora. Miguel, paumanhin. Ngunit bumalik na ang Mama. Ate, halika na. Leonora, tinatangi kita. Ganun din ako, Miguel. Ate, bilis. Amigo, nabalitaan ko na interesado ka sumali sa Kalakalang Galyon. Meron ka na bang boleta? Boleta? Hindi ba't kailangan ko na lamang na magandang produkto para ipagbili? Boleta ang tikita na nagbibigay ng garantiya na may lugar sa galyon na nakalaan sa'yo. Tunay nga din na matataas na opisyal lamang ang maaaring sumali sa kalakalan? Siyang tunay, amigo. Kasali din ang mga inilila ng Kastila at kaibigan ng mga opisyal. Mukhang labanan din pala ang mga kapangyarihan at koneksyon bago makasali sa kalakalang galyon, amigo? Oo nga pala. Hindi ba't may anak kang kasing edad ng aking anak? Oo, si Leonora. Bakit mo natanong? Naisip ko lang,
Pareho silang nasa wastong gulang na. Nais mo bang ipakasal natin ang dalawa? Mukhang magandang idea, amigo. Ngunit gusto ko sanang ikasal ang aking mga anak sa lalaking kanilang iniibig. Mawalang galang na, Antonio. Pumapayag ako na ipakasal si Leonora sa anak ni Don Victorino. Ngunit, Cecilia, hindi yan magugustuhan ni Leonora. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko ay hindi na muli makipagkita si Leonora sa magsasaka. Magsasaka? Umiibig ang iyong anak sa isang magsasaka? Kaya naman ako sumasang-ayon na ipakasal si Leonora sa iyong anak. Nang sa ganon ay hindi na makalapit ang hampas lupa sa kanya. Nakakalungkot makita na unting-unting nasisira ang panahim ng ating mga pamilya. Nag-aalala nga ako sa aking anak. 16 pa lamang siya, ngunit pwersahan na siyang dinala sa Maynila upang gumawa ng galyon. Napakalaking pahirap ang mga Espanyol sa atin. Ngunit, nabalitaan niyo ba ang problema sa katabing probinsya dahil sa monopolyo ng tabako? Ang ibig mo sabihin, pwersahan silang pinagtatanim sa kanilang mga lupa ng tabako lamang? Oo, at may takdang presyo at dami sa pamimili ng tabako sa pamahalaan. Sinasabi din nila na may multa daw na babayaran kapag hindi daw sumunod sa patakaran. Hindi naman nila tayo tunay na tinutulungan, kundi mas pinapahirapan pa. May mga taon din daw na hindi sila nababayaran ng tama, kaya daw lalo silang humihirap. Hindi na daw sapat ang aning palay dahil puro tabako na daw ang tinatanim ng mga magsasaka doon. Ay maraming tao ang nagugutom ngayon doon. Malapit na tayong sumusunod sa pagkagutom kung hindi sila makabalik agad. Diyos ko, sana naman hindi tayo mapabilang sa sapilitang pagtatanim ng tabako. Lahat ng uri ng magpapahirap ay dinala nila dito sa atin. Sana naman matapos na ang lahat na ito. Miguel, salamat sa Diyos at nakabalik kayo ng mabuti. Nasa lang ang aking anak na si Jose. Nakakalungkot na ako pa magbabalita sa iyo nito. Ngunit hindi kinaya ng kanyang katawan ng labis na pagtatrabaho. Nagkasakit siya at doon siya namatay sa Maynila. Ano? Hindi ba siya tinulungan o binigyan ng gamot at pinagpahinga ng mga gwardyang sibil? Sinubukan namin siyang dalhin sa pagamutan, ngunit hindi pumayag ang mga gwardya sibil. Naiwan namin ang mga tungkulin. Nasaan na ang labi ng aking anak? Paumanhin, Estrelita. Doon namin siya inilibing bago pa mabulok ang kanyang katawan. Dahil hindi pa kami tapos magtrabaho nung siya'y namatay. Labis na pakikirami sa iyo. Anak, patawad hindi ka na nasilayan ng iyong ina. Nakikirami kami, Estrelita. Lucia, kamusta ka? Si Leonora, kamusta? Ikaw pala yan, Miguel. Teka, at parang galit ka sa akin. Alam mo, Miguel, umalis ka na dito at huwag mo nang hanapin ang ate. Kakabalik ko lang mula sa Polo E-Servisyo. Si Leonora sana ang una kong gustong makita. Polo E-Servisyo? Higit 1 buwan na wala ka dahil sa Polo E-Servisyo? Oo, hindi niyo ba nabalitaan na sa pilita kami idinala sa Maynila upang gumawa ng galyon? Miguel, iba ang nabalitaan ni ate. Anong balita? May nagsabi sa amin na ikaw daw ay umalis na dito sa atin upang pakasalan ang iyong nobya na 3 buwan na nagdadalang tao. Ano? Wala akong nobya. Si Leonora lang ang nasa puso't isip ko. Ngunit Miguel, dinamdam ito ng ate. Kaya naman pumayag siyang ikasal sa anak ni Don Victorino. 2 linggo na silang kasal. Nasaan na ba siya ngayon? Kailangan ko siya makausap. Huwag na Miguel at magkakagulo pa. Tinis ko ang pagod, gutom at hirap para lang makabalik kay Leonora. At ito ang dadatnan ko. Kahit ako ay nalulungkot sa mga nangyari. Ngunit Miguel, kung mahal mo ang ate ay hindi mo na siya guguluhin pa. Tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y wag natin pahirapan. Suko na
Mukhang dito na magtatapos ang aking kabanata. Naway makita natin ang tamang daan ng hindi magkasama. Tatanawin na lang kita dito mula sa malayo. Aking Leonora. Ate, di mo ba Kung mabilis ang iyong pagpaypay, ay... Nais lang namin makipagkaibigan sa inyo. Kung Hindi mo gugustuhin kalabanin. Okay, kalabanin. Si Lucia, napakagaling. Lucia. Si Leonoria. Leonora. Napakalaking Yan! Magsasaka? Ang iyong anak ay isa ng... Si Lucia, napakagaling sa pagbuburda. Magandang hapon, Cecilia. Hindi pumayag ang mga Guardia Civil. Ay, naku po! Ngunit, Cecilia, magagalit si Leonora. Wala akong pakialam. Huwag kang magulat. Eh kahit sila ang baba ng tingin sa atin eh. Sakit na Napakamata, pobre mo, mama. Ang mga kalalakihan sa Polo e-Servisyo. Hindi maaaring ipadala sa malayo ang mga polis. Ulit, natatawa ako. At labag mo. Wala po kaming ganyang... Ngungit. Oh, ayan. Kaya nga, sandali, lumabas ka na. Nasaan ba siya ngayon? Kailangan ko sa maso... Ikaw pala yan, Miguel. Lady. Ano? Wala akong nobya. Si... She is my only... Kasing ganda mo pangalan mo, Julian. Ay, Wait, what? Get out!